Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. And this is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan ng inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan niya binabasa ko, makuha ko lang yung inyong energy. Maraming salamat po pala sa mga nagbigay ng donation at maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. No? And this is a general reading, Pisces kabayan. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Use your own intuition, lawakan ng isipan. Tandaan nyo, this is not your personal reading. Okay? And let's begin ang iyong We have the barrier. Find way around obstacle to find happiness. Yan. Kung may nararanasan ka mga obstacle, wag mo i-focus doon, no? You need to find your happiness. Then magliwalo ka, yan, labas ka kasama ang friend mo, o baka naboboard ka na sa buhay mo, sa life mo, labas ka rin para minsan mag-happy-happy ka rin, para minsan makaramdam ka rin ng happiness. We have the Cupid. Love is in the air when Cupid is around. Baka sakaling ma-meet mo this time ang iyong person, di ba? We have the 99, baka mayroong related sa inyong ganyan, baka nakakakita kayo ng mga ganitong number. 1717999, yan. Release, yes, balance, finances, success, wealth, cycle, what goes around, comes around. Tandaan niyo kung anong ginawa niyo, kabutihan man yan, kamasamaan man yan, babalik yan sa inyo. Your current circumstances are ending, so you might take advantage of better ones. If you're experiencing significant change or conclusion, viewing your life as a series of a cycle or chapter may be helpful. How can you make room for something new to emerge? Ayan. How daw? Text nyo. Basahin nyo, i-post nyo para alam nyo. We have the 77, the drama alert. Mukhang may drama tayo dyan na. Independence, soul mission, alone time, learning, healing, aspiration. Siguro iba sa inyo mahilig kayo mag-isa, And take a few deep breath and focus inward. You need time to think things over and consider your option. Okay, at this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. What happened to be a lull in activity is just a natural part of the process. Okay. Okay ate, sabi ganun eh. Kaya na bahalang yan. No? Okay, so nakita ko sa dito, parang you are planning something sa buhay mo. Uy, may hurt kayo Okay, may mga pagpaplano ako nakikita. Maaari you're planning to something to make a job, a work, project or business, or mag-iiba ka ng work mo or place mo, ganyan. Nakita ko dito. May pinaplano ka na ganun, to make a new beginning sa buhay mo. Pero, kumbaga, ito na yun sa'yo. This is now your breakthrough. It's up to you to make it happen Yung mga pinaplano mo, nasa sa'yo yun. And then, siguro, naiisip mo na rin na this is a time na mas isipin ko naman yung sarili kong kaligayahan, Yun na nakakita ko. And nakikita ko naman na gusto mo na mag-fresh start o mag-start ng beginning sa buhay mo. And yung iba dito nagkaroon na ng clarity, or you need clarity, at lakas ng loob na nakikita ko kailangan mo tatagan yung loob mo and be strong. And this is a time to step up. Huwag kang mawala ng pag-asa, ganyan. Andun sa part na nakita ko na parang na di-disappoint ka sa mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Or nagkakaroon ng mga regret, nagkakaroon ng mga pagtithinking, ganyan. O nagkakaroon ng mga emotion sa situation mo ngayon.
Pero hando sa part na unit din siguro ng advice o may mga nagbibigay sa'yo ng advice, ganyan, na sa mga dinaranas mo ngayong sitwasyon. Sa nakita ko dito. Tingnan natin kung ano to. You're the person din talaga na friendly ka, no? Friendly ka. Ikaw yung tao, Pisces, na kahit na yung tao is masama sa ibang taong paningin. Halimbawa, ako. Sinabi ko, ay bad person yun. Pero sa'yo, hindi mo siya titingnan dahil sa sinabi ko. Titingnan mo siya dahil sa aalamin mo. Ganon. Kumbaga, kahit bad person yung tao, kaya mo siyang pakisamahan. As long as wala siyang ginagawa sa'yo. Yun ang nakita ko sa'yo. Ano po yung dahang siya? Bakit po Ace of Wands? Ayun ang dalawa agad. Stress kayo ah. Oh! Okay, fine. Handito yung sa part sa ngayon, sobra kayong may mga inaalala, nagugulo yung utak nyo, ang dami nyong iniisip, minsan you feel failure to something, yung iba dito nakapokus sa nakaraan mga sakit na naramdaman, handin yung pain, handin yung stress, yung depression, anxiety, yung iba no, nakakaramdam ng ganun. Minsan nahandin na parang hindi na kayo masaya sa sitwasyon nyo at hindi na kayo nakapagtutulog at every night yung naiisip yung mga sitwasyon na meron kayo ngayon. Handin yung part na parang yung iba sa inyo sumusunod na lang sa agos ng buhay. Yun na nakita ko. Pero naguguluhan kayo. Kaya this is a time siguro na nakapag-isip ka na or kailangan mo gawin or pag-isipan ito na gusto mo na kasi gusto mo na matapos yung mga problema. Well, this is a time you need to follow your heart in a good way. So, isipin mo naman yung sarili mo. No? You need to take it action. Lahat ng gagawin mo, it's up to you to make it happen. No, this is a time to make a fresh start, a beginning. Kailangan na ng change and always think positive. Maaring ito is opportunity or a job or a business or ano man yan or karelasyon mo man yan. No, sa nakita kong ganun. Siguro mas good na rin na more tayong look to the future. Kasi in the past, sobrang ang dami mong stress, ang dami mong struggle, ang dami mong inaklang na responsibility sa balikat mo, ganyan. Oo, naiintindihan kita kasi ikaw yung tao na pag may inumpisahan ka, kailangan tapusin mo. Pero, okay pa ba sa'yo? Okay naman na magkaroon ka ng responsibility, okay lang naman na magkaroon ka ng mga ganong bagay kasi part yan ng buhay natin. Pero, isipin mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Na ganoon, isipin mo rin yung sarili mo, nagiging masaya ka pa ba? 'Di ba? Well, nasa sayo 'yun. Kung you need to follow your heart. Kung tinatawag ka na ng universe na Pisces, hindi yan ang para sa'yo. Pisces, hindi ka para sa sitwasyon na yan. Yan. Nakikita ko hindi kayo lahat. Kung nararamdaman nyo na ganun nga, well, sinasabi yun sa iyo ng universe, sa intuition mo, na kailangan mo nang mag-take it action. Diba? May nakikita rin ako dito sa iba na parang mayroong hindi nagkakatugma or nagkaroon ng mga hindi nagkakaisa when it comes to a relationship, boyfriend, girlfriend man yan. Nakita ko dito, parang hindi kayo nagkasundo, may mga hindi kayo nagkasundo kasi isa sa inyo is naging makasarili. No, nagkaroon ng conflict sa iba, kaya nabigyan kanya ng problema dahil siguro yung isa is nagkaroon ng another person. Yun ang nakita ko siguro this is a past person to siguro. And then sa nakikita ko rin sa iba dito na may tao ako na nakikita na may masama ang kalooban or may puot, may matinding galit kanya. Dahil siguro sa paghihiwalay. Mayroon din ako nakikita dito na tao na nang aangkin siya ng hindi sa kanya. Maaring yung boyfriend mo inangkin ng isa. Ba? Oy, teka lang, sabi ko no. O kaya naman, maaring kung ano man yung inangkin niya na hindi naman para sa kanya yan. May nang aangkin ng hindi sa kanyang pag-aari. Yun ang nakita ko. Siguro di sa time na rin na magmumano kung ano yan, kaysa ma-stress ka. Kasi nakita ko nagkaroon sa inyo ng separation sa iba, no? Yan. And then, sa nakita ko rin na may sinasabi dito na hindi kayo para sa isa't isa. Kumbaga,
Hindi kayo soulmate. Yun ang nakikita ko Yun ang sinasabi. Four of Swords. Siguro mas mag-focus ka sa sarili mo. Kailangan mo muna siguro mag-heal at kailangan mo ng mental peace, no? Mag-recharge ka, take time, space sa sarili mo. This time, quick time ka muna, mag-recharge ka. And in that time, isipin mo at magmuni-muni ka na paano mo ma-achieve yung mga dreams mo in life, yung mga wishes mo in life. Yan, tsaka mo siya isipin. Yan, kailangan mo na rin sigurong i-withdraw yung hindi naman talaga dapat nakakailangan na sa buhay, sa nakita ko dito. Andun kasi sa part na nakita ko na may iniisip ka, maaaring this is the past, may iniisip ka siguro na naghanap ka ng katotohanan, handun yung urong-sulong feelings na kailangan ko na bang i-withdraw to, kailangan ko bang alisin to, kailangan ko mag-move, may mga ganong part Naging patient ka naman sa lahat ng bagay. Sa nakita ko dito, dumating ka sa part ngayon na nagsiyasat ka sa sarili mo, nagsiyasat ka or inalam mo kung ano mga dapat na solutions o mga dapat na paraan na gusto mong gawin to move on. Pero this is the time siguro na gawin mo nito, sa nakita ko, kailangan mong mahanap yung light dito sa'yo para makamit mo ang iyong mga wishes sa buhay. Kasi alam ko na ang dami mong wish sa buhay na gusto mong makamit. Kailangan mag-focus ka lang sa gusto mong gawin. You need to follow your heart. You need to follow your passion. Sa nakita ko ito. This is a time siguro na kailangan mo nang mag-desisyon sa buhay. Tandaan nyo mga Pisces, this is the year. This year ang lucky nyo. Meron na lang tayong half year Pisces para mag-move or take it action. Kasi this year, yung ating pinaka-big event, ano ba to? Para sa akin ito yung year kasi yung mga Pisces na lucky kayo this year. Kasi siguro in a past year, last years, masyado kayong naging hindi maganda yung pasok sa inyo nung last year Kaya this year lang ang baka next year hindi na, 'di ba? Why not i-grab natin yung year na to para naman sa ating sarili. I-focus natin para sa atin, para tayo naman. Pahalaga naman natin yung sarili natin. Okay? Siguro ngayon nagkaroon ka na, yung iba sa inyo nagkaroon na kayo ng clarity, ang dami nyo ng alam, ang dami nyo ng napag-aralan nyo na yung lahat-lahat. Siguro this is a time na nagkaroon ka na ng decisions in life na you want to focus to yourself. Nauunahin mo naman yung sarili mo. Yun ang nakita ko sa inyo. Kumbaga, you're taking to the higher path sa buhay mo, sa nakita ko ito. Iba dito may pagka-psychic. May mga situation ako nakita sa iba sa inyo na parang nandun yung lungkot. May mga sitwasyon kayo na parang you need a justice o baka iba sa inyo may nangyayaring law, You need a justice. May mga situation kayo na parang nagtiis kayo, na parang na kahit may alam na kayo na, kasi may tao ako nakikita na hindi niya sinasabi sa'yo lahat May tao na nagkaroon ng secret, may hidden, may secret. As in, halimbawa sa isang relasyon, may karelasyon ka. Hindi niya, yung lahat ng siya, hindi niya sinabi sa'yo. May nililihim pa siya sa'yo. Yung ganon. O kaya sa trabaho, ganon din. Kumbaga, namamasukan ka o sa business mo, ganon din. Halimbawa, staff mo, ganyan, o sa boss mo, ganyan, o mga, kung ano man yan. Handin yung part na, yung alam mo lang, pero yung sa deep noon, meron pa silang system na hindi mo alam. Kaya, at the end, na if ever, wala kang mahahabol kasi hindi mo alam yung part na yun. Hindi mo alam yung lahat ng system nila, ng rules nila, ganon. Ganon din sa relasyon. Yung tao na to, kung sino man ito, may tao kasi ako nakita na naglihim. Yan, hindi niya sinabi sa yung lahat. Handa yung may mga sitwasyon ka sa buhay mo na nagtiis ka or nagtitiis ka, nakita ko naman yung pagiging patient mo. Nakita ko. Pero andun yung nagtiis ka lang kasi you want to be calm or gusto mo lang ng magkaisa, gusto mo lang ng kalmado, gusto mo lang ng tahimik, ganyan. Yan, nagtitiis ka lang dito sa sitwasyon or wala ka lang magawa. Pero you want justice, gusto mo ng clarity. May mga situation akong nakikita gano'n, na minsan nakakaramdam ka siguro ng emotions or lungkot ako sa nakita sa iyo,
Oh, parang nahadon ka kasi sa sitwasyon na parang, okay, ayoko naman din ng gulo, ayoko din naman ng away, peace na lang, tatanggapin ko na lang. Yun. Mas parang inintindi mo na lang yung sitwasyon na yun, kaya ka nagtitiis. Para lang, wala lang. Kumbaga, may nakita kasi ako na maaring takot kang kumprontahin siya, ganyan, or takot kang kumprontahin yung company mo, o yung boss mo, o yung karelasyon mo, o yung nanay mo, tatay mo, family mo, friend mo, ganyan, maaring gano'n. Parang, kahit na nagkakaroon ka ng, nakikita mo na parang may mali sa sitwasyon na yun, parang tinatanggap mo na lang. Kasi, yun nga, ayaw mo nga ng away. Pero, takot kang kumprontahin siya. Parang hindi sa pag-iisip na kailangan ba? Sige na nga, intindihin ko na lang. Siguro ganun naman talaga yung sitwasyon na to. Siguro ganun naman talaga siya. May mga ganung part ako nakikita sa'yo. Anong yan? Ano nga? Ay, naloko na. Ano yan? Ano yan? Ano po yun? Okay po. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, andito yung part na kailangan mong lakasan yung loob mo, tibay ng loob, katatagan ng loob. You need strength, no? Nakikita ko ito. Kung gusto mo magbago yung buhay mo, kung gusto mo pumasok sa panibagong mundo, lakasan mo yung sarili mo. Magpakatatag ka. Nakikita ko sa inyo, then sa iba sa inyo Pisces, ang bait ng tao. Sobra kayong mabait. Siguro yung iba sa inyo, ang galing nyo mag-advise. Handang yung part na iba sa inyo, a teacher, a caregiver, doctor, lawyer. Or baka nag-i-speak kayo ng mga salita ng Diyos. O maaring kayo is servitude. O may mga pinagsisilbihan kayo. O nagsisilbi kayo sa simbahan. O kaya tumutulong kayo sa mga tao. Hindi yung pagiging religious, hindi yung pagiging makajos sa nakita ko sa'yo. Hindi yung mayroon ka mga paniniwala sa buhay. Yung naniniwala ka sa taas, kanya may mga pinaniniwalaan ka na in a good way. No, sa nakita ko dito. And also, ikaw rin yung tao na you are almost use your intuition and you trust your intuition. Alam mo yung may mga part ka ng situation mo na nabivision mo yung isang sitwasyon. Nabibisyo mo na yung mangyayari, nabibisyo mo siya, nakikita mo siya. Titingnan mo pa lang siya, alam mo na eh. May mga ganun part kayo. Pansinin nyo. Siguro, I don't know kung napapansin nyo yan, pero pansinin nyo, ganun. Oo, so, parang, yung tanong ko, ako rin yung sumagot eh, no? Yun. Andun yung pagiging mabait mo. So, siguro iba sa inyo is kasal, no? Sa nakita ko dito. Sa nakita ko rin dito na may mga pinaplano ka naman. May pinaplano ka, marami kang iniisip or marami ka mga choices sa buhay na mga gusto mong makamit. A wishful thinking yun. Kailangan mo lang talaga na you need to be careful when it comes to planning, no? Sa nakita ko. Kasi nandun nga sa part na parang you doubting or you waiting pa sa mga mangyayari. Kasi handa yung parang you don't know how to proceed if you take it action or not, o kaya mag-i-stay ka ba or mag-go. Iba dito maaari nagpaplano when it comes to travel, no? Handa yung may mga option o may mga dinidiscover ka pa sa buhay mo. A personal power na to para sa'yo, no? O nagkakaroon ng mga expansion, ganyan. Maaring, if you make a plan, kailangan mo talaga ng very careful. Kasi ito na, nakasalalay yung future mo dito, di ba? Alam ko naman na alam niyo yan. Kailangan mo lang siguro na mag-decide at tapangan ang sarili. And this is the time to step up na rin talaga, no? Sa nakita ko dito. Kasi parang nagkakaroon ka ng, nagugulo ka eh. Naguguluhan pa yung isip mo. Kailangan ko bang magnegosyo? Kailangan ko bang ipasok ito? Paano bang magkaroon ng malaking pagkakaperahan? Paano ba magkaroon ng magandang negosyo? Paano ba ako magkakaroon ng good relationship sa lab o kaya sa trabaho o kaya sa negosyo? May mga ganong part ikaw na nakikita ko sa iyo na gusto mo. You need to trust your intuition when making a decisions, right? And siyempre, be patient to make a choices, no? Huwag nating madaliin ang lahat. Kailangan talaga ng very careful sa lahat ng pagpaplano para hindi na maulit ang mga the past na hurt or pain na nararamdaman natin, no? Sa nakita ko dito. Kasi mahirap na rin na magkamali, no?
Okay. Okay, may mga sitwasyon talaga sa buhay mo na there's something missing na nasaktan ka or masasaktan ka sa iba, no? Maaring ganon. Siguro in a past month, na nakita ko to 3 months ago or 3 days ago or year pa yan, 8 years pa yan, ganyan. May nakita ko na hinakaramdam or darating pa lang, no? Yan. Makakaramdam ka ng hindi ka na masaya or nararamdaman mo na to sa loob ng 3 years na hindi ka na pala masaya, na nasasaktan ka. And na siguro na nakapag-desisyon mo na mag another path or kaya i-withdraw tong sitwasyon na to. Yan, hindi na you walk away to something kasi unfulfilled yung mga nararamdaman mo or hindi siya nagtutugma sa mga gusto mong mangyari. Nakita ko na hindi magkakaroon ng bad news or nagkaroon na ng bad news sa buhay mo, no? Na gano'n. Nagkaroon ng mga negativity or na-empty ka. Kumbaga, there's a person here na nawala na ng pagmamahal o nawalan ng kasiyahan. Yan. May tao ako nakita na parang there's a person, in-English ko na naman, no, na disconnected sa'yo. Siguro kailangan mo na rin lakasan yung loob mo. You need to jump to your passion. Trabaho man yan, relasyon man yan, trabaho man yan, business man yan, friend man yan, o family man yan. Sundin mo yung nararamdaman mo. Hanapin mo yung saan ka sasaya. Minsan tanongin mo rin yung sarili mo. Ano ba talagang path? Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Saan ba talaga ako magpo-fulfill? Saan ba ako magiging masaya at magkakaroon ng enjoy? Tanongin mo rin yung sarili mo. In that time siguro maiisip mo. At ikaw na rin mismo ang magmumove, no? O kaya sa iba dito makakaramdam kayo ng situation na there's something missing na hindi na kayo masaya, na baka mag-distance kayo. Halimbawa sa isang friend, ganyan, o sa family member, o kasamaan sa trabaho. Makakaramdam ka siguro na parang madidismaya ka, pero parang magdi-distance ka lang sa kanya. Tapos kapag both of you is nakahil na, maaring magtagpo muli kayo. Ganun nakita ko. Maaring ganun. Sa iba ganun. Binibigyan ko lang kayo ng sample. Anak, inano mo yung ano ni mami, oh. King of Cups. Ano yan? Yung mga sorry sa mga reaction ko. Alam mo, nakakaroon ng lungkot sa'yo. May lungkot ako nakikita sa'yo. Kasi parang you feel empty. And nakita ko nga dito, isa na naman na. Handun yung part na parang naiisip mo, yung iba sa inyo naisip nyo na, kanino ko kaya ibibigay yung true love ko? Saan ba talaga ako na dapat na path, ganyan. Nagkakaroon ng mga disappointment, maaring may nawala, magkakaroon ng you feel failure to something kasi handun yung sorrow, yung lungkot, yung self-doubt, there's a false impression. Nagkakaroon ka ng lack of clarity kasi kumbaga walang sigla akong nakikita sa'yo. Negative ang naiisip mo, no? As in, walang saya, walang sigla, walang clarity. As in, wala hope ako nakikita dahil sa nararamdaman mo sa ngayon, no? Nagkakaroon ng mga despair o hindi patas na pagtitinginan o patas na rules, mga ganyan, o nagkakaroon ng mga paghihiwalay. Nakita ko nga parang nagkaroon ng hiwalay. Maaring iba dito, when it comes sa kasal, nagkaroon ng hiwalayan sa kasal dahil nagkaroon ng law. Sa iba dito, when it comes sa relationship, ganun din. When it comes sa trabaho o negosyo, ganun din. Nagkaroon ng mga disappointment, may mga nasayang, may mga nawala, may mga hindi naging patas. Ganyan. No? Andun nagkakaroon ng neglect. Yan. Yung nakikita ko sa inyo. Kailangan we have the wheel of fortune. Kailangan mo nang mag-decisions in life to make a new direction sa buhay mo. Kung hindi man ka mag-new direction or another path, baguhin mo yung mga decision and rules in life mo. No? Baka sakaling magbago. Tandaan mo, you are the magician. Kailangan mo ng clear path at saka kailangan mo din mag-decision na. No? Para rin naman yun sa ikabubuti. Kasi ang bagal ng takbo mo ngayon, Pisces. Nakita ko ang bagal ng takbo mo. No? Kailangan na talaga ng take it action. Arigato namaste, God bless.